Hindi nawalan ng pag-asa si Super Grandmaster Wesley So. Sumali uli siya, nag-try uli siya sa play-in 2 naman. Nitong nakaraan, nadali po siya sa play-off eh. Ngayon, tatlong games ang kailangan nating ma-analyze sa mga best games niya at doon natin malalaman ang kabuang istorya ni Wesley dito sa kanyang pag-try ulit sa play-in 2 dito po sa chess.com Open na may 250,000 US dollars fund. Okay, bago yan mga kamatyas, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin ng Internet Chess Club kahapon. It's white to play. Congratulations po sa mga nakakita ng brilliant sacrifice. Rook takes bishop. At para talagang tuluyan na yung F7 ay mawala ng depensa, mapalayo natin ang queen. Kasi po, dito, kung tutuusin, pwede nang capturein yung F7. Walang pupuntahan ng Black King. Paki-imagine po, no? Obligado yung queen, ipapasubo na yan. Kakainin ngayon ng knight. Lalabas, queenless po talaga ang black dito, winning na rin ang puti. Pero, mas maganda sana, mapaalis talaga ang reyna sa pamamagitan ng ganito. Bishop F3. Ayun, di ba? Kasi hindi pwedeng basta-basta iiwas. Matchas pawn ang kahantungan. Dinipensahan ngayon ng tore ang pawn. O, di kitang-kita, simpleng-simple, kainin ang queen. Kainin po uli yung pawn. Kakainin ng tore, pasok ang reyna doon at threatening matchas. Wala na yatang solution, ano? O, check na lang pampatagal. Ayun, ito po. Check na lang pampatagal. Pero pagka chinek, obligado kainin ang pawn. Tapos, saan pupunta ang knight na may continuation para masabing may counter? Ayan. Sa madaling sabi po, hanggang dito lamang ang solusyon, sapat na para masabing nasagutan ang puzzle na ito. Ayan, magaganda po mga puzzles dito. Mag-i-improve ka talaga sa iyong imagination, calculation, kuha na po kayo. Downloadable sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account sa Internet Chess Club. Okay. Alright, para po sa game number 1, ang kalaban dito ni Wesley ay mabigat na player ng Iran na si Super Grandmaster Parham Magsudlu. Alam ko po, sa mga tournament players dyan, matunog ito. Sa mga hindi pa kilala, pinapakilala ko po matindi yan. Isa sa mga top players ng Iran yan. Okay, ang ginawa po dito, elimination po muna ito nag-E4 at nag-E5 si Wesley. Knight F3, Knight C6. At nag-Bishop B5, Ruy Lopez. Binitawan uli ni Wesley ang paborito niyang Berlin variation. Pamatay niya talaga sa Ruy Lopez yan. At hindi po pinasok ni Parham ang Queenless variation. Ano po yung Queenless variation? Yung nagkakasling, para po sa kaalaman ng iba, ito yun, yung, tapos aatras ang knight, itetret ang bishop, kakapturin ang knight, kakapturin ang pawn sa E5, gagalaw at magkakaroon po ng queen to queen variation. Na dito, medyo dry endgame battle. Ayaw po yan ni Magsudlu. Balik tayo mga kamatsas. Ayaw niya yan. Ang gusto niya, D3 lang. Bago siya magkasling, walang knight takes E4. Pero, pinupuntahan talaga ng bishop yung C5 pagkaganyan at kinapture na yung knight. Takes. So, bahagyang kahit papano, double pawn pa rin. At nagkakasling talaga ang white dito. Kasi po, kung mapupukaw ang white dito na ma-attract na, libre yung pawn sa E5, ay isang malaking disaster ang darating sa puti. May queen D4, aatakihin ang knight, at may threatening matchas sa F2. Isang malaking kadelikaduhan ang paparating. Dilubyo yan. Balik tayo mga kamatsas, D3 bishop C5, kinain-kain at nagkasling. At dito, nag-queen d6. Yan ang medyo nanibago ako dito. Usually po kasi dito mga kamatsas, ang ginagawa, knight d7 sa line. Pangalawa, queen e7. Pangatlo, bishop d4. Pang-apat, bishop d6. Panghuling linya, yung queen d6. Ba't yan kaya ang pinili ni Wesley? Para hindi masyadong pamilyar, Tinesting niya si Magsudlu. Alam mo kaya to? Ayan, nag-queen d6. Dinipensahan po ang pawn e5. At nag-bishop g5. Ayun, halatang medyo nangapa na si Parham. Bad move ang binigay ng computer. Pero, bookline pa rin po yan. Ang talagang panumbok na tira talaga dito, knight b-d2. Yan ang malakas. Para merong kagad knight c4, tempo, attack na paparating hanggang sa, may pressure din sa pawn e5. O nga, mas malakas ang dating ng knight d2 to knight c4. Okay? Pero bishop g5 ang binitawan at nag-bishop g4 si Wesley. Para kumounter pin, ayan, may pressure. Nag-H3, ayun. Yan na po ang lumalabas ngayon na novelty. Inaabangan ko yung paghihiwalay ng new move sa old line.
Ito kasi ang old Knight B2 pa rin. Ayun. Naitira nitong bago-bago pa lang din naman eh. Knight B2 ang very normal, no? Pero dito po, nag-H3 si Parham. Gusto ko agad subukan ang Bishop, nag-Bishop H5. Nag-Knight BD2, ayan, may Knight C4 ng paparating. At nag-Knight D7, inagapan kagad ni Wesley. Talagang agap-agap niya na wag basta-basta makukuha yung Pawn E5 ng ganun-ganun lang. O kung mag-Knight C4 man, Queen E6, at least secure na yung Knight ay nadidepensahan yung Pawn E5. At nag-Queen E1, aba, umilag. Teka muna, ano plano? Umilag, oh. F6 muna. Ayun, inatake ang Bishop. Bishop E3, tinapat sa Bishop. At nag-castling queenside. Aba, medyo kakaiba ang style ni Wesley ngayon sa Berlin niya. Usually, ang castling ng Berlin ni Wesley laging kingside eh. Dito queenside oh. Knight C4, inatake ang queen, umilag Queen E6. Ayan. Ito po yung talagang common at madaling makita sa ganyang sitwasyon. Pero binad mo ba ng computer? Ang gusto po ng computer, Queen E7. Grabe naman. Isang square lang diferensya. Maselan. O, Queen E6. At nag-Knight H4 naman. Ano plano ng Knight H4? Syempre, para kasi kakainan yan dyan eh. Madadamage po yung kingside shield, no? So, kailangan iiwas talaga. Knight H4, at the same time, ay nakikitaan ko po ng Knight F5 na paparating para ma-atake yung Pawn G7. Yan ang plano ni Parham. At nag-King B8. Okay, prophylactic move lang. Pass. Okay, nilipat sa puti. B4. Okay. Dahil nandyan nga ang Queen, depensado, B4, atake sa Bishop, kinapture, capture ng Queen. Okay, inangatan. Dapat daw po ang tira ay Knight takes. Okay, pero anong diferensya? Okay naman yung Queen Bakit kaya na bad move yan? Tingnan natin. G5. Tama ba yung tirang G5? Queen E7 daw ang tira dapat. Okay. Dahil yung Queen ay lumihis, parang tetempuhan. Magku-Queen E7. Yun ang tamang tira, no? Tapos mag-Rook FB1, saka mag-G6. Naku, napakalayo ng patamaan sa human eye, sa computer eye talaga. Malayo ang perspective, ano? O, G5, inatake ni Wesley ang Knight. Pumasok. Okay, may threat Knight G7, dodobolin. Bishop G6, okay, tiniret ang Knight. At nag-Knight to H6. Tinago muna doon sa gilid. Anong gamit? Parang na-misplace, ano? At nag-Queen E7, ayan na nga po, tumempo ng atake at the same time mukhang titirahan yata ng Queen G7 para ma-atake ang Knight. Nag-Rook FB1, depensa at kaya Tore parang may ready na rin na pambomba sa B-file, no? Sa isang banda. May ganung plano. Nag-Queen F8, ayun, inatake na ang Knight. Knight F5, bumalik. Kasi po, kung dito babalik, wala, H5 lang yan. Tirahan lang ng pawn, matetempohan lang ni Wesley ng atake sa king side. Kaya, napilitan sa F5 ulit, bumalik. At kinapture na ni Wesley, takes, at nag-Knight B6. Ayan, another solid move. May tempo, exchange na hamon sa Knight C4. At the same time, itong Knight po ay pupunta rin yan sa Knight D5 at Rook to D4. Okay? Kinapture na ni Parham. Takes. Yung sipon na ang ginamit. Kasi ang cute mga kamatsas, tingnan nyo Kung itong ipangka-capture, tingnan nyo. Dalawang double pawn. Bihira mangyari yan, ano? Isang patong na box sa tapat ng king. kakaiba siya. Yun nga lang, yung ganitong formation mga kamatsas, pagpalagay ng itong ipang-capture, usually talaga pagka ganyan nagkakaroon ng capturean dyan, yung A-pawn di ba? Kaso, prone or exposed sa A4, A5, parang medyo baka mamaya biglang magkabukasan yung A-file ay syempre, atake pa rin yan, pressure pa rin yan sa Black King. O balik tayo mga kamatsas. Kaya dito ay pinili ni Wesley na ang ipang-capture niya ay yung sipon. Okay? At nag-A4, ayan na nga po. So yan naman talaga, logical, mag-A5, babasag yan. Nag-Queen to D6. Nako, patay ka na kay Wesley. Ito na plano ni Wesley dyan. Malakas po si Wesley sa mga queen to queen. Basta nawala ang reyna, kay Wesley na ako. Naku, mabigat ng talunin pag wala ng queen Ayaw lang ni Wesley yung parang medyo complicated sa kanya pag may queen talaga Parang Capablanca style niya rin sa isang banda Nag B5. Okay. Rook C8. Kasi, kung magpupush kasi,
baka tirahan ng A5, gano'n ano. Makaamba ng atake. So ginawa niya, nag-rook C8. Kung kakainin ng tore, may atake doon sa sipon. Okay? Nag-A5, ay talaga, grabe talaga. Talagang mahilig bumomba tong si Parham O yun, binomba ng binomba yung queenside Talaga maatake lang yung king pero natumbukan ni Wesley ang perfect decision na capturein po ang pawn B5. Kumapture sa B6 and A6. Siyempre naman, para solido pa rin ang king shield. Ang babantayan lang ni Wesley pagka ganito, baka mamaya, marami pa namang tira gagawin ng puti. Yung may mga tipong sacrifice dito ba? Na pagka bubuka yung mga ganun-ganon, di ba? Pero medyo malayo-layo pa namang imagination yon. Dapat lang bantayan sa isang banda. Nag-A6 at nag-Queen to D2. Simple lang, tinabihan ang pawn. Siyempre, hanging, naka-under threat. Pero kung computer po, accurate daw is C4. Bomba pa rin, C4 pa rin talaga, ayun. Pero wala lamang na ang black dito sa evaluation bar Nag-Queen D2, lalong tumaas ang lamang ni Wesley, negative 2 point something na, at nag-Rook C5. Ayun. Tamang duda rin si Wesley Tamang duda. Alam niyo kung bakit? Ay, oo. Alam niyo plano ng Queen dito, Salbahiski Ngayon ko lang napansin, kaya pala napansin ko lang ang plano ni Parham nung nag-Rook C5 si Wesley. Tingnan niyo plano mga kamatyas Imagine niyo may sacrifice doon. Halimbawa, pagpalagay na kainin, may sacrifice uli doon. Tapos kain, may Queen A5 check, mamamatcha sa A7. Hanip yung mga combo. Pattern naman yon sa tactical motive. Pero, wala. Na-imagine ni Wesley. Hindi yan bra. Rook C5 lang, depensa sa B5. Sabi ni Wesley, ayun. Para mawala ng sense yung Rook takes B5 sacrifice na binabalak. At nag-Queen B4. Ayan, nagpupumilit si Parham. Pero bumagsak na pong tuluyan ng B6. Luminis na. Okay? At nag-C4, pilit pa rin. Atake sa B5. Atakador talaga si Magsudlo, Rook D8, inatake ang pawn D3. Nag-Queen A3 muna. Depensa. At talagang pinuwersa na ni Wesley. Ako naman, sa naman daw. Bomba sa D3. Kinain at nag-Rook takes C4. Very solid shield ngayon. Naku, hindi lang sementado yan. May bakal na pundasyon yan. Di basta-basta matitibag ang shield ng king niya. Ayan, gusto ni Parham, wasakin talaga Kahit na anong mangyari, maatake niya At bago tayo magpatuloy mga kamatyas, ako'y nagpapasalamat kay Wesley at kay Madam Lotiski, dahil nag-email po sa atin na nag-comment po. Kasi nag-request po ako na sana makapag-message si Wesley at pinagbigyan naman po tayo mga kamatyas. Nag-message po siya sa last nating video sa kanya, yung championship, na nag-champion siya at ayun, nag-message po si Wesley. Ginamit niya nga lang ang account ni Madam Lotiski. Kasi po walang YouTube account pala si Wesley. Facebook meron siya pero YouTube wala siyang account. Kaya nakigamit po siya kay Madam Lotis. Ayan, maraming salamat sa iyo Wesley Sana mapanood muli ito. Ayan, okay. Balik tayo, Rook takes C4. Okay, may threat pa sa pawn E4 at nag-E5. Ayun. Bakit? Kasi hindi rin maka F3 Hindi rin madepensahan kasi nga under attack yun mag-open check So nag-E5, Rook F4. Okay, ayun, may atake doon. Ganda ng mga tira talaga ni Wesley Kondisyon ngayon. Nag-E6. Okay, pamigay na yung pawn sa F2. Ayun, medyo kumabyos. Sumablay si Wesley dito. Dapat daw pawn tira is Queen takes F2. Let's say King H1. At ano kasunod? Rook to D2. Ayun, threatening matchas. Persado Rook G1. Para depensahan. Tapos saka mag-B4. Kakatakot to, Kakatakot Nakakailang annoying Queen A4, sabay mag-Rook H4. Threatening, matchas. Kakainan doon, sacrifice din, matchas doon. Paki-imagine nyo po. So, winning na rin. Pero kung ako po ang black dito, nakakatakot yung dalawang hakbang ng puno. Parang nakakasindak Okay, balik po tayo mga kamatyas sa ginawa ni Wesley. Ang pinili niyang kainin, yung pawn F5, E7, Rook E8. Yun lang, nag-Rook E1. Talagang nag-blunderations na dito si Magsudlo. Dapat daw po ang tira ay Rook D1. Ayun, para diretso panggugulo. Ito kasi, depensado ng Reyna. Okay, wala namang ganun Kakainin, may queen naman Ayun, so, pero ito yung last chance na kahit paano magulo.
Magulo balak ng computer niya kaya ng recommendation niya. Pero Rook E1, balik tayo, nag-Rook E5. Talagang play safe na si Wesley. Ayaw na niyang galawin yung pawn doon. Rook E5 at ito namang pawn na yan ang kontriyado niyang kunin. Kinain-kain. Rook D1. Ayan, para may control, ano? At nag-Queen C7. Yun lang. Pag Queen C7, kita na ni Wesley na huli ang pawn sa E7 at hindi na makaka-complicate pa. Nag-Rook to D5. Oh, yun, malinis. Malinis yung diskarte ni Wesley. Queen D3, E4, Queen G3 check, King A8, at nag-Queen E3. So, threat ang pawn. H6 lang muna. Sabay pa ka ba? Ito, ingat, oh. King H1, waiting. Nag-Queen F6. May mga check-check ba doon? Nag-Rook, D7, pressure. At Chumek, gumanon, check. Nag-G3 at nag-Queen F5. Okay, threat ang tore. At nag-Rook C7, umilag lang. Ayun, ayun na. Oh, Queen to Queen. Queen to C5. Sakto yung E3. Pag inilagan yung Queen to Queen, may push kasi. At yung Queen na maganda, depensado pa yung B7. Kahit na pagpalagay na isinagad ni Parham dito, wala, mababaliwala pag E3 kasi depensado naman after E3. Push. At Chumek, kain-kain, check, habol perpetual. Ayun, B6 lang po mga kamatyas. Check para may pangharang ang reyna. Napaka-importante nung pwesto ng queen doon, ano? Otherwise, may perpetual, may gulo-gulo pa eh. Kain. O, nakakain nga, pero naku po, grabe naman yung marcha na yan. O, kain-kain, o yun. Okay, para mapigilan and mayroon ding idea to push, progress. Ha? Pag kinain to may mga check-check sa ilalim. Kinain lang. Gumanon, dito, check, ganon, check, angat. Oh. May angat eh, may takbo eh. Oh. Takbo, check. Ayun, inarangan ng queen. Check, harang. Gulo-gulo na lang ang pag-asa dito. Oh, huli ka! Tawag sa atin yan, huli ka, Balbon! Okay, check, sangga na may counter check. Nag-resign na po si Magsudlo. Mawawala na kasi ang reyna ng puwersahan, wala ng panggulo, malinis ang marcha ng mga pass pawns na mangyayari. Okay, grabe. Para sa akin po itong si Magsudlo, pang top 10 ng level niyan sa buong mundo. Para sa akin yung lakas niya na. Grabe kung bumiktima ng mga top 10, 2,700 players yan. Pero kay Wesley, di nakalusot. Itong next game niya mga kamatyas, masasabi ko rin pong mabigat ang kalaban niya. Walang iba kung hindi si Alexei Sarana na ngayon po ay Russian yan before ngayon po ay yun lumipat ng Serbia. Kaya ako po pinili ito as pangalawang malakas na laban niya dito kasi kung mapapansin niyo po sa mga nagdaan, laging pinipisak ni Alexei Sarana tong si Wesley So. Sa mga knockout, nananockout si Wesley dito Kaya ito yung gusto kong no, kumbaga maaari mabawian no, pero tingnan natin ang ginawa po ni Wesley. Nag-Knight F3, D5 si Sarana, G3, G6, Bishop G2, Bishop G7, castling. Talaga? Okay. Nag-Knight F6. Dito po kasi mga kamatyas, ang alam ko, pag nag-Bishop G7, konting background lang sa opening study, nagdi-D4 dito ang white kasi para hindi maka-E5. Pero dito, ibig sabihin dito si Wesley mag-Kia. Castling, nag-Knight F6 naman si Sarana. Hindi naman niya binitawan yung E5. E5 po madalas na ginagawa dyan Pero kung ganyan man, ang gagawin po dito magdi-D3. Ibig sabihin, prepared si Wesley sa King's Indian attack. Yung ganitong gagawin Knight BD2, castling, tapos E4. Magkikiya, King's Indian attack. Kung sa bagay, yan po ang unang opening ni Wesley nung bata pa lang. No? Magkakasama po kami sa Cavite. Yan ang unang opening niya, yung Kia Pero naramdaman ni Sarana, di niya type yung ganon. Nag-Knight F6 na lang. Nag-normalize. C4, C6, B3. Ay, grabe. Double fiangke itong gusto ni Wesley. At nag-Knight E4. Ayun, binulabog kagad ni Sarana. Inatake kagad. Siyempre, obligadong takpan ng pawn. At nag-Knight D7. Bookline pa ba? Bookline pa. Bishop B2. Castling. E3. Ayun, para matibay na yung pundasyon ng D4. Tapos next niyan po ay magda-Knight B2, Queen E2. Setup lang to yung ganitong formation sa puti. No? Kunat-kunat lang. Knight DF6. Nilagyan ng pundasyon ang Knight. At nag-Knight E5. Ayun, pasok din naman.
Palakas sa knight, at the same time, may F-pawn na pangpaalis sa knight E4 na nakaposte. Yan ang importante mga kamatsas. Ano? Knight D7, binalikan ni Sarana para maatake ang knight. Nag-knight to D3, atras lang muna. B6 para i-develop naman ang light square bishop. Knight D2, ayun, sinalubong na po ang knight sa E4. Knight DF6. Okay, at yan ang novelty mga kamatsas. Kasi nangyari pa ito, nitong nakaraang 2018, ang tinira po ng Black Eye, Knight X dito, kinain lang po ni Aditya Mittal ng India. Yan, okay, naging laro na pala 2018. Pero itong Knight DF6, bagong-bago po ni Alexis Sarana. Nag-Knight F3 naman si Wesley para ilalagay uli yung knight doon sa E5. Bishop B7, Rook C1, okay? Develop lang, lagyan ng purpose ang tore, sa C-file, Rook C8, ganun din po. Ayan, matututo tayo ng mga yung mga style ng pag-develop mga kamatsas. No? Knight E5, ayun na naman, para, ito talaga iniintay ko dyan, ang tagal gawin ni Wesley. Knight D7 na naman, makulit talaga itong si Sarana na gusto niyang tanggalin talaga yung knight Nag-Queen E2 muna. Talagang tinitipid pa to. No? Tinitipid muna, tinatiming muna ni Wesley. Nag-E6 muna. Kasi po kung kakainin yon may panghaliling knight naman kaya walang problema no? Rook D1. Forma-forma lang muna. Queen E7. Kinain-kain. Ayun! Yan ang iniintay ko talaga sa tira ni Wesley. Knight D6. At least napaalis na yung knight. No? Pangit kasi yung kakainis yung knight dyan At ini-4 na. Nakabuild na dito ng napaka-healthy, solid, massive center control. At nag-Rook D8. Tamang forma lang. Ayaw magkakain dyan. Kung baga, iniintay ni Sarana, ikaw ang kumain sa akin. Ayaw kong kainin ng sayo. May kainan. At dito nag-C5 mga kamatsas. Talagang tinuluyan na ni Wesley. Ito pong C5, nagagandahan po ko. Bakit? Isa po kasi sa buhay o pambuhay ng Black's position yung C5 para malakas yung magiging diagonal control ng light square bishop. Etong C5 na-realize si Wesley, okay, pag C5, paano ngayon ang light square bishop? So, barado yan dyan. Nag-knight E8 muna. Kasi po kung kakainin, knight takes C5, pangit, double pa. No? So, nag-knight E8, dito lilipat. Ipit si Sarana, no? Nag-E5, pinitpit talaga ni Sarana. Siguro sa isip ni Wesley, lagi mo akong sinusuki. Ngayon ako naman, lalaroin kita. Lalaroin daw ni Wesley. Inipit. Bishop A6. Pin. Nag-B4. Pinagtibay lang talaga yung C5. Kinain din ng pawn. At nag-Rook B8. Ayun, nakadungaw ng open file. Nag-Bishop C3. Rook B7 para pagpapatungin po ang tore. Nag-Queen C2. Ay, kinain na. Yun lang. Minadali. Na-pressure po si Sarana. Baka mamaya matirahan ng Knight C4. Mga ganun, Knight B4. Pero dapat daw ang tira, Knight C7. Dyan pala, sabay Knight B5. Mga ganun, pero kinain kagad. Minadali Kinain. Rook B8. Bishop F1. So, lumalabas Bishop pair. Pero yun nga lang, ang position ay medyo close. Kaya yung bishop pair, hindi masasabing malakas talaga sa pagkakataong ito. Malakas po ang knight sa close and semi-close position. Yun po tatandaan nyo. Malakas ang bishop pair kapag ka open or semi-open. Diyan makapangyarihan yan. Tignan natin kung paano i-convert ni Wesley na maging open talaga to totally. No? Nag-F4. Talagang grabe. Mapang-ipit si Wesley. Knight B5. Bishop A5. Okay? At Knight C7, bumalik, walang magawa no? Rook B1, tinapatan na ni Wesley. At nag-Queen C8, para kung kumain man, Queen ang pangkakain at maaagaw po yung B-file, agawan, no? At nag-Queen C2, para ma-prepare na rin yung Bishop to D3, additional support sa tore. Knight B5, yun, may tactics, no? Baka makalimutan, no? May kain doon, no? Na kapag umangat ang tore, makukuha yun ng buo yung Rook sa B1. Nag-Rook B3. Ayun. Kailangan matalas tayo sa mga ganun, di ba? Yung sense na ang kalaban natin may bibitawan ng mga taktika. Bishop F8. King G2. Ayun. Para makaiwas na rin. Baka mamaya mag-sacrifice doon. Sacrifice. Pagpalagay ng wala ang queen dyan, may mga bishop takes.
Masibat pa eh. Nag-bishop e7, queen d3. Okay? Bishop d8, grabe naman yun. Sigsag naman yung ginawang maneuver, ano? At nilayuan ni Wesley. Syempre naman, wag basta-basta makipagpalit. Maintain the bishop pair as much as possible hanggat maaari, no? Knight c7, pumatong na ng tore. King g7, g4, ayun. Okay? Diyan naman sa king side babasag si Wesley. Knight b5, nasobrahan na ng pabalik-balik si Sarana, kumbaga sa redundant na yung knight b5, knight c7. Dapat daw po ang tira ay kainin na talaga. Rook takes, a takes b3, tapos saka pa lang mag knight b5. Ayun ang gusto ng computer. Pero nag knight to b5, bishop e2, kunatan laban. Knight c7, h3. Knight b5 ulit, king h2, knight c7, ayun na. Boom! Bumira na si Wesley. Bumira na. Okay, tingnan natin kung tama ba. Timing pa talaga yan. E takes f5. Kasi may queen pa rin naman na control, di ba? G takes f5. Kumain muna sa b3. Ayun! Ang hindi ko napansin. Oo. May f6 good mo. Pangsalba muna sa pawn. Para di muna makain. Kasi po ang ganda mga kamatyaso. Kasi kung kakainin po ng queen, hindi po pwede. Kasi kakainin lang yan. Kain-kain. Bitin yung tore. Talo kagad ang black, di ba? Ngayon, ang gusto ni Wesley, ang ipangkain ng black, eto, okay lang. Okay lang kasi double pawn plus exposure ng black king. May expose yan. Baka mamaya, check. Pagpatong-patungin dyan sa g-file, delikado ang black king dyan. Di ba? Yun ang gusto mangyari ni Wesley. Pero, hindi pala makakain ng queen ito. Oo nga, no? Kinain mo na to pero may check. Naisalba eh. Saka kinapture, takes. Mabigat yung pawn ni Wesley sa f6. Naka-pawn wedge, mabigat po yan. Daming magagawang mga something yan. Naging g8. Okay, so bishop g4. Inatake muna yung queen pero binad mo bang po ng computer. Ang gusto ng computer ay h4. Yan ang mas on point. Ano idea ng h4? h5. Para kainin. At pag nabuksan ng h-file, parang tipong ilalagay na lang ang queen doon, mga ganong atake, no? Pero balik tayo, bishop g4, nag queen b7. Bakit? Knight e6 naman daw ang tamang tira. Black lang. Queen b7, queen e3. Yun, ako susundot na doon. Kaso may knight e8 pala, no? May pangsalo din. Knight e8, ayun, pangsalo kagad para secure kagad yung g7 na walang queen h6 matches doon. Nag-king g2. Kunat. a5. Okay, yung pawn, depensado naman. h4, ayun na. Nakita na ni Wesley na ihabol na niya. Queen a7. Kunat eh. h5. Queen b7. Kumbaga sa isip ni Sarana, ano bang gagawin mo? Bahala ka dyan. Sige. Hinain. Kain. King f2. Knight c7. Ayun. Lumaki na ang evaluation bar. Ilan ang value niyan? Negative, plus 5.32. Grabe, laki na. Mahigit isang pyesa ang lamang sa value, no? Dapat daw ang tira ay queen a6 lang. Ganun-ganun lang pala, oh. O, queen lang, abang-abang lang. Pero nag-knight c7, natumbukan ba ni Wesley? Ay, hindi rin natumbukan ng nag-bishop d7, eh. Okay, teka muna mga kamatyas, sandali lang po. Ang gusto ng computer, queen h6, eh. Pabalikin natin, knight e8. May ganun na. Knight e8, syempre, para walang matches dyan. Knight e8. Ay, grabe kalalim pala. May ganun pala. Yun ang mahirap makita. Yan ang binibiling tira dyan. May bishop e6 pala, na hindi man kainin yan, may paparating na queen takes g6. May ganun pa rin, Lakas pala. Kung kainin man, may kain doon. Ayun. Kasi kung gaganoon, may bishop. Kung king h8, kain yun. So, ito na lang. Knight g7 na lang. Pag knight g7, anong gagawin? Bishop h6 na lang. Ayun. At kapag nag-queen f7, para kahit papaano, mawala-wala ang queen, kakainin na ba yan? Queen g5 lang. Sabay bishop ang pangka-capture dyan. Okay. So medyo malayo-layo po yung tinignan natin, pero at least naliwanagan tayo sa paparating. No? Ayun kasi gusto ng computer eh. Pero balik tayo sa tinira ni Wesley. Bishop d7, knight e6, kinain na po. Good move. Takes. Queen h6, threat ang pawn. Queen h7, sinalo na. Queen to queen, hindi po inayaw ni Wesley.
Sa isip ni Wesley, ako pa hinamon mo? Alright. O talagang, yan nga paborito ni, ay grabe namang idea yun. Hanip naman, no? Sabay pupuntahan yun, no? Grabe yung paglalakbay. Kita niyo yun? Woo! Galing! Ayun, no? Gumanon. Pero teka muna, pag kinain to, baka mamaya di mahabol yun, ha? Kinain pa rin. Kwentado ni Wesley. Kwentado. Kwentado ni Wesley yan. Panabay. Kwentado niya. Mahirap yan. Kailangan i-calculate po yan. Kailangan makita. Bago kainin yung A5, kailangan makita mo yung hanggang dyan. Kasi kung check dito, may tataguan ng dami. Ang daming tataguan eh. Wala namang perpetual eh. So kinain na lang muna ni Sarana. Pero check dyan. Gumanon. Ayun. King muna. Papasok muna yung king dyan. Check. Ganon. Push. Check. F7, magkuqueen na. Check dito. Check, ganon. Check, doon. Check, ganon. Check. Push. Kailangan mawala ng check eh. Check, ganon. Check. Queen. Check. Doon. Ayun. Magtatatlong queen pa oh. Hanip yan. Magtatatlong queen pa oh. Galing. At nanalo na rin po si Wesley sa wakas kay Alexis Sarana. Kasi maraming beses kong na-analyze yung mga na-upload natin. Pag Sarana talaga, laglag si Wesley talaga. Ngayon, tinalo ni Wesley pero hard labor, no? Malakas talaga tong Alex si Sarana na to. At dahil po dyan mga kamatya, sa elimination, nag-second na naman si Wesley. Ang nanguna po dito ay sino ba nanguna dito? Mamaya makikita po natin, ano? Nag-second siya eh. At si Yu Yangyi ng China, ang third place. Dito po, dalawa kukunin lagi bawat play-in. So may playoff na naman sila. Doon na po tayo, diretso na tayo sa nagkapisakang laban. Black naman dito si Wesley. Ang ginawa ni Yu Yangyi nag D4. D5 si Wesley. C4, kinapture. Okay, isa rin po yan sa paborito ni Wesley. Ilang beses ko na nakitang ginagawa niya talaga yan. Queen's Gambit accepted. Preparasyon niya talaga yan. Knight F3, Knight F6, E3, E6, Bishop takes C4 at nag-A6. Para po sa mga di pa nakakilala kay Yu Yangyi, isa po yan sa Olympiad player, top player talaga ng China yan. Kabilang sila Wei Yi, ayan, Yu Yangyi pala to. Wei Yi ako ng Wei Yi, baka na. Yu Yangyi, magkakatunog eh. Ayan, malakas po yan si Yu Yangyi. At nag-C5, yan po talaga no, para bago pa kawalan ang knight, yung C-pawn ay ipang pressure muna sa D4, Bishop D3, Knight BD7 muna. Okay. Nag-Queen E2 at nag-Bishop E7. So, preparing to castle. Nag-Rook D1, nag-insert kagad ng pressure papunta sa Queen sa D-file at nag-B5. Okay, para simpleng magde-develop lang po ng Bishop to B7. Kung makapture talaga yan sa C5, lalo na yung Queen, hindi naman ni-remove sa D-file. So, hindi pwedeng Knight, no? Bawal kasi may Bishop takes B5. Magkakaroon po ng discovered attack sa Queen. Bishop talaga ang dapat pang capture at nag-A4 binasag, no? At sa usapan pong novelty, yan ang novelty yung basag A4 dahil Knight BD2 ayon po sa record dito nangyari noong 2005 ang ginawa po ay Knight BD2 old line. Okay, nanalo ang puti. Alright, balik tayo dito sa A4. New move ni Yu Yangyi, basag po sa B5 ni Wesley. B4, ayo, na bad move naman. Kung ako po ang patitirahin, yan din ang nasa isip ko. Ewan ko po kung karamihan sa inyo, yan din ang nasa isip nyo. Comment down below mga kamatyas. Dagdag support din po sa video na to ang inyong mga comments. Kung yan din po, no? Kasi kung ako, syempre para manatiling safe ang aking pawn structure, ipupush ko. Pero, ang gusto po ng computer engine, gustong kainin na lang, takes, sabay castling. Ganun na lang. Grabe, no? Ang sagwa nito. Pag kinain kasi, kain, tipong weak ang pawn A6 kasi. Pero yun ang gusto ng computer. Timplado yun. Malayo ang kalkulasyon nun. Balik tayo sa B4. Nag-B3. Ayun, para magbi-bishop B2 develop. Pero ang accurate daw is knight BD2. Okay po. So B3, bishop B7, bishop B2, castling, knight BD2. Okay, develop. Queen E7, okay, develop lang. And Rook C1, tamang forma ng mga tore. Rook FC8, develop. H3, pasingaw lang para wala ding knight G4 mamaya. At nag-knight D5. Ayan, nagparamdam na si Wesley. Mukhang lulundag po siya doon sa C3. Kinokontrol niya, no? Gusto niyang may mga something dyan na paparating.
Pero nag-knight e4 naman. Kumounter control naman dito si Yu Yangyi para atakihin din ng bishop at nag-bishop to b6. Okay, yung first game po kasi nila nagtabla. Etong second game, talagang nagkapisakan. Kaya maganda tong laban na to. Kinain-kain. Ha? Okay, kasi kung tore pala pang kakain, bagsak yung pawn a6. So bishop ang pinangkain. Knight e5, pasok. Takes. Nag f6, ayun. Parang natural naman tignan. Ano? Pero bakit binad mo ba? Bishop b7, pinababalik lang po ng computer engine. Balik lang sa tamang pwesto. Develop lang ulit. Pero in f6 ni Wesley, nag bishop d6, queen f7, queen d2, para atakihin yon. Pero ang accurate daw po is queen f3. Diyan ang tamang tira. Medyo malalim lang po itong queen f3 na to. Balik tayo sa queen d2, threat ang pawn, in a5 ni Wesley para wag bumagsak, kakainin kasi. At nag-bishop c5, ayun, tinapatan ng exchange, another bad move by Yu Yangyi. Dapat daw po ang tira ay bishop g3. Grabe, wala, mahirap nang unawain yan. Yan na po yung kuminsan hangganan ng understanding ng human side sa computer. Mahirap unawain, ba't aatras pero bishop c5, okay, madaling unawain. Ano ang ibig sabihin? Naghamon lang ng exchange. Kinain, good move. Takes and queen e7, paalis sa knight. Nag-rook c1, dinipensahan muna. Pumasok po yung knight, ayun. Dahil nawala na nga po yung dark square bishop, maganda na talagang ipwesto yung knight sa c3. Pero binalikan ng knight, alis dyan. Knight d5, bumalik ulit. Parang hindi ba nasayang ng tempo si Wesley? Bishop b5, gaganon. Bishop b7, syempre. Queen d4. F5, okay, queen d4, parang control lang sa c5, b6. Knight c5 pumasok, bad move na naman. Dapat daw po tira ay knight g3. Atras lang. Knight c5, syempre pin. Di pwedeng gumalaw, madadali tore sa likod. Rook c4, okay, para paggalaw niyan, depensado na yung tore. Knight c3, ayun, na blunderacious po ang ating pambatong si Wesley. Knight c3, pero ang ganda naman ng threat Bakit kaya? Ayun merong knight e2 double. Correct play po ay e5 daw. Kasi yung knight nga depensado ng bishop. So e5 para mapaatras muna yung queen. Grabe, ang ganda pala nun. Pag nag-e5 pala, kasi kung aalis ang queen mga kamatsas, bitin yung knight Obligado, ito na yung continuation magpapa-queen des. Takes, king f7, tapos bishop c4. Queen takes b7, tapos rook c5. Okay na ako dito. Mas gusto ko na to. May queen. Kumpara sa wala. Sabay king f6 na lang. Ilag na lang. Mas gusto ko na itong laban na to. No, may queen. Ayun. Pero, naku mga kamatsas, ang nakakalungkot, ang ginawa ni Wesley knight c3 sa kagustuhang makadouble. Di ba? Ayun, natumbukan naman dito ni Yu Yangyi ang perfect queen d7. May ganun na pala. Aray ko, ang sakit. Okay. Rook c7. Ayun, bagsak yung pawn. Bumagsak yung pawn Kasi kung kakainin po kasi to mga kamatsas, kakainin lang ng bishop Threat pa rin yung rook, hanging yung bishop, bitin ng pawn e6. Sama anong tira pala nung huli, no? Capture, takes, na one pawn down si Wesley. Rook e7, knight d4. Threat ang pawn. G6 depensa, rook c5. Naku, yun naman ang kukuntiryahin. Bishop d5, okay, pero depensado naman. Bishop c4, ayun Kinain. Okay, clear one pawn up Ayun, ginulo na ni Wesley. Pasabog. Knight c6, yun lang. Ang lakas din ng tira. Rook e6, aray ko, napingasan. Takes. Rook takes b4. Mangyari, 2 pawns klaro ang nilamang dito ni Yu Yangyi sa mga ganong combo. At nalusing si Wesley. Okay, knight c4, threat ang tore, check, angat, ganon. Ang pag-asa ni Wesley, maka h4, knight g3, may threatening matchas. Okay, ma-achieve niya yung may mating net doon. Pero, syempre, hahayaan ba naman ng puti yan? In h4 kagad para di na makatulak pa. Nag g5, pinupuwersa talaga ni Wesley guluhin. Kinain lang. h4, gumanon lang. Okay, check muna, angat, check, ganon. Threat yung tore, rook b7. So, wag mo nang check kasi pag check aangat lang
So rook b7, bakod sa king and then push, push, push. Yan po teknikan dyan mga kamatsas. Knight e1 check. Check. Okay, pamigay na rin yun. Yan ang mga teknikan dapat matutunan natin. Kung minsan, kailangan natin bigay yung mga ganun para mag-gain tayo ng tempo sa ating pinaka-major goal. Ayun, oh, yan ang major goal eh. Kahit nabitawan na yun eh. Tempo pa rin yan eh. Gumanon. Ayun, para atakihin naman yun. Para di makapush, pupush na kasi. Hinain, kain. Lamang pa rin. 2 pawns pa rin ang lamang. Pero, ang maganda nito, magkahiwalay. Kahit paano, mahirap-hirap pa to. Magkahiwalay eh. Okay? So, di pa rin naubusan ng pag-asa dito si Wesley. Kahit paano, nabiak-biak niya yung, ayun, na-bad move pa. O, kamuntik na, oh. Ayan, oh. Halos mag-i-equal. Dapat to, Pontira is rook b6. Naku po, ang hirap makita ng rook b6. O kaya rook b8. Ay, naku. O, gumanon. Yun. Mali din si Wesley. Ang accurate po is rook b5. Para kuhanin naman yun. Sayang, ano, may rook b5, oh. So, dito po talaga masasabing hanggang tablan na lang si Wesley. Ayun, grabe, pamigay no. Teka muna, pag kinain yun, bakit? Pag kinain, magda knight e3. Kumbaga, tawag dito, mamimisplace yung knight, tapos gaganon eh. Tapos yung knight gaganon. Okay, so, balik tayo mga kamatsas. Nag king f8, gumanon, depensa sa pawn, gumanon, b4, check, ayun. Kala ko kain. May suporta nga pala tore. Tineret yung knight at yun, dinipensahan. Pero mahirap pa rin to sa puti, mga kamatsas. Mahirap pa rin to. Iba yung pagka-alisto pa rin ang kailangan nito. Alisto talaga dapat para talagang swabe na maipanalo ang posisyon na to. Yun, no? Dalawang pass po, no? Grabe. Alagang-alaga naman si Yu Yang Yi. Alagang-alaga. Ayun, kinain na. Ayun, okay. Dito po ay nag-resign na mga kamatsas si Wesley. Bakit? Pag nag-king f7, may knight d6. Double. Sayang. Ito po, ano, pakita ko uli sa inyo mga kamatsas. Pakita ko po uli sa inyo. Grabe, parang parehong resulta na nangyari dun sa ano. Ayan, oh, tinan nyo elimination. Oh, nag-third lang si Yu Yang Yi eh. Pero, umabot kasi sa playoff, natalo na naman si Wesley sa playoff. At ang nakapasok dito si Yu Yang Yi at si M. Pranesh, ayan, ng India. So, pasok na po sila, kahanay sila Magnus Carlsen, no? Kasi may seeded na eh, meron ng qualified eh. Ewan ko kung paano, meron pa bang play-in 3? Abangan natin, no? Basta si Wesley nagpupumilit. Ang ganda lagi ng laro niya sa elimination, so ang daming naglalaro dyan ng mga GMs. Lagi siyang nasa top, pero pagdating sa playoff, bumibigay. Ano po masasabi niyo mga kamatsas? Lapag niyo po ang inyong mga suggestion, opinion. Ano po masasabi niyo? Lapag niyo lang po. Maraming salamat. Malaya po kayong makapag-comments at makita-kita pa tayo. Abangan natin si Wesley sa kanyang third try kung mayroon pa man, no? Abangan natin. Salamat po. Sana natuto kayo mga kamatsas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.